Master, please teach me. Walang kwenta. 1% lang ng lakas ko, napatumba ka na. Wala akong nakita na katulad mo, na tanga. Master, uminom ka ng dugo? Walang kwenta! Ubo lang to, wala lang. Okay, baba ka ngayon mismo at gawin ang isang bagay para sa akin. Master, sinusugod mo ako? Pakinggan mo, ang Don ng Villanueva ay matalikong kaibigan. Namatay siya kamakailan. May anak siyang babae, si Marian. Protektahan mo siya 1 buwan. Tulungang makuha ang mana. Walang pagkakamali. Master, ayoko umalis. Sa mana ni Marian, may spirit gem. Absorb mo ito. Makukuha mo ang 1,000 taong lakas. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang ang pupunta. Pwede naman. Master, ingat po! Anak, alam mo ba? Ang iyong lakas ngayon ay walang kapantay sa mundo. Anak, ang ipinagkaloob ko sa iyo ay sapat para sa kalahating taon. Gastusin mo lang. Palaging sinasabing walang kwenta, pero binigyan ako ng malaking pera. Si Master, mabait pala kahit masungit. Ang sasakyan ba ito? Hindi naman mabilis. Ang manok dito ang pinakamasarap sa Santa Maria! Manok? Gutom na ako. Unang kain ko sa baba. Manok na lang. Alam mo ba, si Don Villanueva ibinigay lahat ng mana sa kanyang anak na babae. Totoo yan. Sabi ng lahat, sa testamento ni Don Villanueva, walang binanggit tungkol sa kanyang anak na lalaki. Ang laking kumpanyang Villanueva Holdings ibibigay kay Marian para lang niyang pakainin. Parang hindi maganda. Napag-usapan niyo ang aming pamilya. Nandito si Boss Marian! Umalis na tayo! Tapos na tayo! Kung patuloy kang iiyak, baka magkasakit ka. Huwag nating ipag-alala si tatay. Salamat, kuya. Umuwi ka na at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Marian, sinabi ko na sa'yo, baka magkasakit ka. Hahatid na kita. Huwag na. Kaya akong magmaneho pa uwi. Mas importante ang libing ni tatay. Sumunod kayo. Walang aberya. Habulin niyo siya! Ang tapang mo mag-order ng premium sa 100 lang. Akala mo ba pilay lang to? Chico! Huwag tumakbo! Bilis, magmaneho! Habulin siya! Bilis! Bilis! Grabe, maraming humahabol sa'yo, ah. Umalis ako na hindi nagbayad. Kayong din ba? Nalasan ka ng voodoo.
Puta! Wala ka nang matatakbuhan na yon! Maraming lalaki nang aapi ng babae. Grabe naman kayo! Putami ng bata! Putami ng bata! Sino ka ba? Mag-interfere ka? May lakas ka talagang suntukin ako? Anong hinihintay niyo? Sugod! Patayin siya! Hindi ba kayo pro na mga suntukero? Bakit? Marami kayong tao, pero hindi nyo kayang talunin siya! Putami ng bata! Putami ng bata! Bakit mo lang ako? Magkita tayo ulit! Wala nang kailangan balikan. Harapin mo ako ngayon mismo! Harapin mo ako ngayon mismo! Pasensya na, kuya. Pasensya na. Hindi ko po kilala. Kuya, magpatawad po kayo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kuya, pasensya na. Hindi na po uulit. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Panindigan mo yan. Kung hindi, Opo, panindigan ko po. Promise. Umalis na kayo! Ang galing! Relax. Too long. Ang lason niya lumusot na sa katawan. Kung hindi maalis agad, baka hindi na niya makita ang araw bukas. Ano ba ang gagawin ko? Hindi pwede magkahawak kami. Ngunit ganito siya. Hindi ko pwedeng pabayaan. Ngunit para tanggalin ang lason niya, kailangan tanggalin ang damit niya. Hindi pwedeng may takib. Wala nang magagawa. Ang malaga, buhayin siya. Pasensya na. Huwag titingin. Ako ay isang mabuting tao. Nagdugo na ang bibig, pero may natitirang lason. Kailangan ipagpatuloy. Hey! Anong ginagawa mo? Dinalabanan ko ang nason mo. Huwag tanggalin ang pantalon ko. Huwag! Huwag tanggalin ang pantalon ko! Ano ba naman? Pumunta lang ako dito para kumuha ng bato. Di ko pa nakita yung tao. Tapos, sa pagkawala ng aking pagkabata, ang aking lakas ay nawala na rin. Ah, sino ka? Bakit ka nandito at nasa kama ko pa? Kami! Ah! Ang sampa na to! Ang lakas! Di masakit ang kamay ko. Sinampal mo ako? Ikaw nga ang nalason at humingi ng tulong. Alam mo ba, para lang iligtas ka. Nawala ang aking pagkabata. Nawala ang 30 taong lakas ko. Kahit na may talento ako, kailangan ko pang magsanay ng 1 taon. Kahit na iligtas mo ako, ang nangyari kagabi ay aksidente lang. Manahimik ka. Huwag mo sabihin sa kahit sino. Ang aksidente. Pumunta ako dito para magsanay. Di ko pa nakita yung tao nung wala pang 30 taong lakas ko. Paano ako magsanay?
Huwag ka na umiyak. Wala lang namang lakas. Bibigyan kita ng kabayaran. Kabayaran? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang 30 taong lakas? Walang kabayaran ang makakapalit nito. 500 milyon. Umalis ka na sa bahay ko. Huwag kang magpakita pa. Ang nangyari kagabi, kung may sinabi ka man, ipapalayas kita sa Nueva Laguna. 500 milyon ito? Marian Villanueva? Wait. Ikaw si Marian Villanueva? Kayong ang anak ng kaibigan ni Master, si Marian Villanueva? Finally! Nakita! Hey! Ang master mo naghahanap sa akin. Ang layunin ko ay protektahan ka at kuhanin... Hindi ko naintindihan. May trabaho pa ako. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Anong nangyayari? Ang galing! Nag-fly ako pababa. Kinuha mo ang 30 taong lakas ko. Hindi lang lumipad, kahit lumubog. Posible din. Ha? Para madaling maintindihan, ako ay pure yang. Nang magsiping tayo, ang 30 taong lakas ko lumipat sa'yo. Ngunit, hindi mo alam kontrolin, kaya ganyan nangyari. Paano ko kontrolin? Parang saging at mansanas, kainin mo lang sa madaling salita. Double cultivation. Ikaw! Walang hiya! Buti na lang, mabilis ako. Alam mo ba, bago tayo mag-double cultivation, huwag mong itapon ang gamit. Paano kung may masaktan? Kahit walang masaktan, baka masira ang halaman. Shut up! Stop talking! Get out! Nagsasabi ako ng totoo. Bakit ka galit na galit? Siya talagang baliw. Wala na. Magbihis muna at bumalik sa opisina. Magandang umaga, Boss Villanueva. Uy, Boss Villanueva, mayabang ka talaga. Kayong? Miss Villanueva, napakaswerte mo. Kahapon gabi, kung hindi lang yung binatilyo, ang sumira ng plano ko, ngayon, hindi ka makatayo dito. Wala siya ngayon. Walang magkoprotekta sa'yo. Pare! Opo! Atake! Ang lakas ng enerhiya niya. Hindi tayo magkakilala. Bakit to patuloy na sumusunod? Walang kwenta! Putang ina, hindi nyo kayang taludin ng babae. Para saan kayo pinapakain? Sabay-sabay! Hindi ko mananalo ang babae na to! Atake! Anong ginagawa nyo? Kayong muli. Bakit? Hindi pa kayo nasaktan kahapon? May mali. Umalis! Bakit ka nandito? Sinusundan mo ako? Niligtas pa kita. Sinabi ko na, utos ng aking master na protektahan ka. Sa pagdating ng isang buwan,
Ako ay aalis. At kuha ang aking spirit gem. Binigyan na kita ng pera. Pwede ba wag mo akong abalahin? Ngunit ikaw talaga, kailangan ng proteksyon. Ang grupo nila, patayin ka. Kung babalik sila, ano ang gagawin mo? Ako. Mananatili ako. Kung babalik sila, walang makakauwi! Isang buwan lang, sa pagmana mo at makuha ko ang gem, ako ay aalis. Pwede ba? Tama siya. Kung babalik sila, baka hindi na ako swerte. Sige, pumayag ako. Maging personal assistant mo sa isang buwan. Sa sinasabi mo na bato na yan, hintayin mo na lang ako magmana. Hintayin mo na lang ako magmana. Personal? Assistant lang, di ba? Personal pa? Wait. Hindi naman, di ba? Pwede kang maging assistant. May 3 kondisyon. Para sa bato, hindi lang 3. Kahit 300. Una, magtrabaho, huwag magsalita. Opo. Pangalawa, ang nangyari kagabi, kung sasabihin mo, sisiguraduhin ko na magsisisi ka. Opo. Hangatlo. Maglayo ka. Opo! Di mo pa kayang talunin ng babae. Walang kwenta. Hindi po, kuya. Hindi po ako ang may kasalanan. Yung kasama ni Marian, sobrang malakas. Walang kwenta. Napanood ko na. Kaya nga, dadaling kita sa master. Uy, kuya. Sinabi mo, talaga bang ganun siya kalakas? Nakatira sa lugar na to? Messiah! Baka scammer lang to. Umalis ka dyan. Lolo, blind ka ba? Sapat na. Mas importante ang master. Alis na. Ano, Lolo? Punasan mo. Sige, lilinisin kita. Magpakamatay ka! Master! Master Benedicto po kayo. Pasensya na po, walang modo ang kapatid ko. Humingi ka ng tawag kay Master! Master Benedicto, walang respeto ako. Patawarin niyo po ako. Patawad. Alam ko, kayo'y pupunta. Mag-usap. Ano ang kailangan? Sabi ng amo namin, para po sa inyo ito. Humiling po kami. Tulungan kami. Talunin ang isang tao. Sino siya? Master, malakas ang batang yan. Parang walang kahirap-hirap nilagpasan niya kami lahat. May kapangyarihan siya. Kaya'y ordinaryong tao. Hindi niya siya kayang talunin. Kapangyarihan? Master, siya ang batang yan, ang sumira sa plano ng amo namin. Kaya kami humingi ng tulong. Hindi na. May isa dito ang aking gamot. Bago ka kumilos, inumin mo. Sapat na para sa kanila. Sapat na para sa kanila. Salamat po, Master. Kung sakaling hindi niyo siya mapabagsak, hintayin niyo akong lumabas at ako mismo ang haharap. Salamat po, Master. Salamat po. Salamat po, Master! Salamat po! Subukan mong makatakas sa amin ngayon. Hindi ba ako personal assistant? Ganyan lang ang trabaho ko? Sana bukas na. Makakuha ng spirit gem! Okay. That's settled. You may go. Roberto Jimenez, ito ay opisina ng chairman.
Bakit mo pinasok ang lugar na to? Miss Villanueva. Hindi ka pa man chairman. Mayabang ka na. Naisip mo ba na susunod ba sila? Sa testamento ni Papa, malinaw na nakasulat na ako ang tagapagmana ng kumpanya. Oh, come on! Dol Villanueva, binigay sa iyo ang kumpanya. Pero yan ay 1 buwan, ang layo. Tsaka, sa iyong karanasan at kakayahan, baka hindi mo kayang gawin. Pumunta kami para makipag-usap ng maayos. Usapan ng ano? Ang Villanueva Holdings na nasa posisyon na yon ay dahil sa lahat ng tao sa tuwing naalala ang buong kumpanya mapupunta sa babae. Hindi kami mapalagay at hindi namin na mapalagay. Marian, pakinggan mo ako. Ang posisyon ng chairman, hindi madaling gawin. Ikaw ay bata pa, magpalipas ka muna ng ilang taon. Naiintindihan ko na. Gusto ninyo paalisin ako. Paano kung hindi ako pumayag? Hindi pumayag? Eh di, pupunitin namin ang testamento. Paano ka maghahari? May lakas ka? Anong hindi ko kayang gawin? Hindi ka bang aking PA? Protektahan mo ako. Mosca, walang utos. Hindi ako gagalaw. Utos ko sa'yo, protektahan mo ako. Copy that! Siya pa lang, napatumba kay Rico. Ang pangit naman. May lakas pala siya. Pero may gamot. Galing kay Master. Sa tingin ko, wala siyang mapapala. Marian, ang kubinsyanong PA mo, bakit kayo magkasama? Baka kayong dalawa ay may relasyon? Sa opisina mismo, nanggangalo niya. Kung siya ang chairman, maganda pa para sa kumpanya? Umalis ka na. Marami kang sinabi. Lalaban ka ba? Binata, ikaw ang naghahanap ng gulo. Ano minihintay? Suntukin siya! Nung gabi na yon, hindi ko masyadong nakita. Ngayon ko lang napansin, may galing din siya. Boss, magpahinga muna. Magpahinga. Sunod na! Inyo na ang turn. Hey, huwag kang lumapit! Subukan mo lumapit! Hindi kita titigilan! Tangina mo bata ka? May lakas ng suntukin ako? Di ba sabi mo? May paraan kalaban sa kanya? Agad na labanan mo siya! Patayin mo siya! Parang kailangan kong ipakita ang aking lakas. Anong kinain mo? Kainin mo to! Ramon! Ganyan lang ang laro mo? Walang hiya? Wala kang pake. Umiwas ka. Ang liit mo lang, iniisip mong sa pampagaling. Magpalakas, mag-ingat ka, baka masira ka. Huwag kang magyaban! Marami kaming nandito! Walang makakatakas sa amin! Choru ba? Roberto! Tatawag ka mo ng tulong! Maghintay ka dito! Bumalik ka dito! Ramon, sapat na. Roberto, sabihin mo sa amo mo, ang mana ni Papa sa akin, walang makakakuha nito. Wala kang pake! Umiwas ka! Babunutin ko mata mo! Abaman mo lang! Abaman mo! Kumusta boss? Magaling ba ang performance ko? Sa halip na performance mo, mas nag-aalala ako kung kailan ako makakabalik sa dati. Sinabi ko na, kailangan nating mag-double cultivation. May lakas ka bang sabihin? Totoong sinabi ko, isa lang ang paraan. May lakas ka bang sabihin? Umalis ka dito! Kuya Roberto,
Napatumba mo ba siya? Walang nangyari. Halos ako pang napahiya. May gamot naman si Master. Hindi pa rin gumana. Siya kasi, mahirap talunin. Antayin na lang natin si boss. Nandito na si boss. Boss, yung utos nyo napahamak dahil sa assistant ni Marian. Walang rush. May 20 araw pa si Marian bago makuha ang mana. Antayin lang, lumabas si Benedicto. Hayaan siyang ayusin ang assistant. Opo. Bakit hindi mo sinara ang pinto? Sa bundok, walang pinto. Pakinggan mo to. Dito sa baba, pag naliligo, ilak mo ang pinto. Huwag kang tumingin. Ubos siguro ako. Bakit nakatayo lang? Magmaneho ka. Hindi ako marunong. Magmaneho? Hindi tinuro ng master ko. Kulang na lang. Kailangan ko pa magmaneho. Sumakay na. Bakit tinititigan mo ako? May dumi ba sa mukha ko? Hindi marunong magmaneho? Hindi mo pa alam mag-seatbelt? Huwag nang maulit to. Kuya Roberto, umalis na si Marian. Ito ba yung ballroom? Malaki din. Mas malaki pa sa lugar namin ni Master. Kapag nakuha ko na yung Spirit Gem, gagawa din ako nito. May pangarap ka pero kailangan ko munang bumati sa mga bisita. Maglibot ka muna. Aki, huwag kang kumain. Parang gutom na gutom. Ang sarap ng mga to Gusto mo? Pupunta ako sa CR. Samahan mo ako. Okay. Ang lalaking yan, malakas ang loob at napakahusay. Kung hindi ako lumabas, takot ako na habang buhay ninyo, hindi ninyo matatapos ang misyon. Master, kailangan namin ng tulong mo. Kung hindi namin matapos ang misyon, tapos na kami. Walang problema. Malakas man siya, pero sa akin, malayo pa. Kung ako ang lumaban, madali ko siyang mapapatay. Bakit ang tagal niya? Wala bang nangyari? Bakit ka tumitingin sa CR ng babae?
Matagal ka na sa loob. Ano kung may mangyari? Kung sakali, wala akong spirit gem. Sisiyan pa ako ni Master na hindi kita naprotektahan. Pumunta lang ako CR. Ano pa mangyayari? Malapit na magsimula. Tara. Ayos! May Salami! Sindol ba to? Delikado dito. Alis na. Ramon, bakit nakatanga ka? Kung hindi tayo alis, babagsak ng pader. Energy. Down here. There's actually someone with the same energy as me can strike from afar. Anong sinasabi mo? Hindi ko akalain ng batang ito ay may kakayahan din. Siya ang gumawa nito. Papakita ko sa iyo ang aking falling petals. Abakan mo. Alice! Bilisan! Halikan mo ako! Ikaw, gagawin mo ba? Nasira ang aking enerhiya. 30 taong lakas. Malaking pinsala ito. Kailangan kong bumawi para talunin siya. Ang ibig mo, magalikan tayo para ibalik. Bellison! Kung hindi ko kakayanin. Kung mangyari, hindi na tayo makakatakas. Sige. Sige na. Ulit na naman! Sapat na ba? Hindi na ako makahinga. Sapat na. Ang galing ko ngayon! Walang makakahadlang! Sunod na, oras na para tapusin kayo. Focus your chi. Channel your power. Ang chi ng batang ito ay napakalakas. Ikaw, anong gagawin mo? Uwi na tayo. Sa pagkakataong ito, Naka-escape kayo sa akin. Sa susunod, hindi na kayo magiging swerte. Alice! Ramon, kahit anong balak mo, sabihin mo muna sa akin. Ang lakas mong tumanon sa bintana. Noted. Oo nga. Ang chi mo, pwede talaga maipasa sa ganung paraan. Nagsisinungaling ka lang, no? Hindi. Totoong. Kung hindi, paano ko natalo yung lalaki? Tama, di ba? Ang paraan ng pagpapasa ay kakaiba. Dugo. Aray! Nasugatan ako! Masakit na! May basag na salamin sa iyong baywang. Upo ka. Ako na ang mag-aayos.
Ang sabi mo, may salamin sa katawan, hindi mo naramdaman. Bakit ka nagpupumilit? Dahil sinabi ko sa iyo na puprotektahan kita. Tigil! Okay. Liligo lang ako, tapos matutulog na. Matulog ka na. May sugat ka pa. Huwag kang maligo. Sa party kanina, naglaban kami, basang-basa ako. Magkakamoy ako. Huwag kang mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Walang nangyari. Hay, sabi ko na, huwag kang mapumilit. Kung talagang maliligo ka, Ako na ang magbibihis sa'yo. Palitan ng damit. Hindi pwede. Ako ay lalaki. Alam mo din na lalaki ka. Palitan lang ng damit. Palitan lang ng damit. Maraming reklamo. Tsaka may sugat ka pa sa baywang. Para mas protektahan mo ako, alagaan mo ang sarili mo. Isen sa tungkulin mo. Alam mo? Opo. Pinapagawa ko na to para sa'yo. Suotin mo na lang ngayon. Huwag kang gumalaw. Bibilisan ko. Ginagawa mo. eto, ang trabaho mo ngayon, Ang mga empleyado ito ay mga tauhan ni Roberto at Carlos. Hindi nila ako sinusunod. Maghanap ka ng paraan para sila ay umalis ng kumpanya. Hindi, pwede PA lang ako. Ang pilitin mag-resign. Hindi ko kaya. Kailangan mong marunong lahat. Kailangan mo pang matuto magmaneho. Kung ayaw mo, susulat ako sa iyong master. Sasabihin ko na tamad ka. Ikaw? Hindi mo magawa ang simpleng gawain. Sige na. Ako na lang. Nakakatakot ka. Boss Villanueva, galing lang siya sa bundok. Kaya niya ba ang mga matatanda dito? Baka magulo. Mas mabuti na magulo. Ako'y nagdududa ng nasa likod ni Roberto ay si Miguel. Kung hindi nila magawa sa libing at party ganyan. Kalakas na atakehin ako. Pinapadala si Ramon para magbigay babala. Ang Villanueva Holdings hindi hahayaan silang mag-api. Victor Reyes. You leaked the company secrets and betrayed our interest. Pack up and leave. Miss Villanueva has terminated you. Sino ba? Bakit ako aalis? Wala pong sabi si Miss Villanueva. May pakialam ka ba? Gusto kita kausapin ng maayos. Since ayaw mo makinig, huwag kang magalit. Walang respeto? Alam mo ba kung sino ako? Walang respeto sa akin? Ulitin ko, mag-impake. Umalis na. Suicide? Galit ka dito? Gusto mo ipahuli kita? Siya ba bagong bodyguard ni Miss Villanueva? Isang unggoy galing sa bundok. Nakaayos lang pero akala mo mayabang? Wala kang karapatan dito sa lugar na to. Umuwi ka na sa bundok. Ang braso ko! Akala mo mayabang? May gusto subukan? Gusto niyo subukan? Si Mr. Jimenez ang amo ko. May lakas ka ba? Ipapahamak ka ni Mr. Jimenez. Si Mr. Jimenez man, di ko kilala. Mula ngayon, sa Villanueva Holdings, si Miss Villanueva, si Marian lang ang masusunod. Ang nasa listahan, kung ayaw niyong masaktan, umalis na kayo.
Wait lang. Kuya Ramon, umalis na ako. Bago ka umalis, gawin mo to. Ano po yun? Bakit tayo pinatawag dito? Kuya Ramon, naka-assemble na po lahat. Pwede na po ba ako? Opo, pwede ka nang umalis. Sa lahat, alam ko na kayo lahat ay mga tauhan ng dating chairman. Ilang taon na kayo dito. Ikaw ay para sa Villanueva. Ngayon, Bata, pingatawag ko kami dito. May kailangan ka? Magwawalis lang kami at bantayan ng pinto. madali lang naman. Tulungan niyo akong bantayan ng mga tao. Sino ang nagsasalita ng masama kay Miss Villanueva? Sino ang nag-uusap sa labas? Sino ang hindi gumalang sa kanya? Bantayan niyo. Yun ang mangyayari sa kanila. Yun ang mangyayari sa kanila? Asikasuhin mo na. Mga tito, tita, alam ni Miss Villanueva na pagod kayo. Yung sinabi ni Mr. Cruz, gawin niya lang ang buong loob. Balik kayo kay Miss Villanueva, taas ng sahod ng 2K bawat isa. Para sa ngayon, ito ang bonus ni Miss Villanueva. Here! Wow! Salamat, Miss Villanueva! Tiwala lang po, hindi namin nahayaan sirain si Miss Villanueva. Huwag po kayo mag-alala. Kung may mangyari sa kumpanya, agad naming ire-report kina Mr. Cruz at Miss Villanueva. Marian! Ang tapang mo! Pinagbunot mo lahat ng tao ko. Parang wala naman ako. Sa iyo, no? Ang mga tauhan mo, lumalabas ang lihim. Nadilibak at nananakaw. Sinong hindi dapat umalis? Hindi sila kalapat-dapat sa Villanueva Holdings. Binibigyan kita ng pagkakataon, mag-resign ka na lang. Bigyan kita ng separation pay. Kung hindi, pagdalaman ko ang ginawa mo at ng mga kasama mo, walang makukuha ka. Huwag kang magyabang! Kung may gawin ka sa akin, hindi kita titigilan! Hindi mo ako titigilan? Sa tingin mo, matatakot ako sa inyo? Okay. Abangan mo. Rico, pwede na. Sige, kayo muna. Jorge Ramon! Ay, kayong muli. Hindi ka pa nasaktan dati? Gusto mo ulit? Pare Ramon, huwag naman ganyan. Dati ako, kung may kasalanan, pasensya na. Ngayon ay dumalaw para humingi ng tawad. Sa labas ay nagreserba ako sa pinakamagandang restaurant. Pumunta po kayo para kumain. Para na rin akong humingi ng tawad. Wala nang kailangan kumain na lang sa kantin. May panganib sa labas. Ang pagkain dito hindi masarap sa labas. Pare, sumama ka na lang. Masasarap ang pagkain. May pasalubong pa ako. Batang ito, huwag mong sumama. Ang mga ito, nasa labas ng opisina mula pa kaninang umaga. Nalinig ko sila sa kantin. Miss Villanueva! Parang gusto nilang saktan siya. Ano? Wala kang pakialam? E di gawin natin. Huwag kang magalit. Atake! Kayo lang? Una akong tulungan si Miss Villanueva. Makita tayo mamaya.
Tumayo kayo! Habulin nyo! Huwag niyang sirain ang plano natin! Magulo kayo dito? Pinapayagan ba namin? Anong ginagawa nyo? Mayroon din kami! Matapos linisin ang grupo ni Roberto, makakapag-focus na ako sa kumpanya. Dati, si Tita Mercy ang naghahanda. Bakit ngayon iba? Magaling kang mag-alala, Miss Villanueva. Naalala mo pa ang mga staff sa kantin. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ibigay mo ang huling testamento ni Don Villanueva. Alalahanin mo, huwag kang magbiro. Alam kong nasa iyo ang testamento. Pinadala ka ba ni Jimenez? Sino nagpadala? Wala kang kailangan malaman. Basta alam mo lang, ang testamento ngayon, ipapasa mo man o hindi mo man, Tsaka, Ang lalaking yan, hindi na makatutulong. Hindi kanya maliligtas. may nangyari kay Ramon? Nasa akin ang testamento. Papuntahan natin. Ngunit ipang-ako mong hindi mo ako sasaktan. Alalahanin mo, huwag kang magbiro. Sumunod ka lang o sisisihin mo ang sarili mo. Alam ko, hindi ako nagsisinungaling. Papuntahan natin ngayon. Tulong! Chapo! pinagbigyan ka na, ayaw mo pa. Parang kailangan pakital pahirapan para sumunod ka. Maganda ang mukha mo. Ngunit walang kwenta. Walang kwenta. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala, mabilis ang aking kutsilyo. Hindi mo mararamdaman ang sakit. Huwag! Huwag! Huwag kang matakot. Walang makakapinsala sa iyo. Yung mga hangal na Rico. Hangal. Alam mong hangal sila, pinadala mo pa para harangan ako? Parang hindi rin magaling ang utak mo. Cruz! Gusto ko lang kulin ang testamento. Ayaw ko nakipag-away. Akala ko hindi ka pupunta. Patay na kayong dalawa. Paalala lang, huwag mong galawin si Marian kahit isang daliri. O baka magalit ako. Akala mo tapos na. Test lang kanina. Na yun lang nagsisimula. Ngayon lang nagsisimula. Akala mo, malaking bagay na naunahan mo ako? Walang mata ang mga ito. Kung marunong kayo, sumuko na kayo.
o ipapahamak ko kayo. Ramon, ingat! Huwag mag-alala. Hindi ako masasaktan nito. Benedicto, alam kong tauhan ka ni Jimenez. Ngunit mas interesado ako sa taong nasa likod niya. Kung mababaliktad ka at magsasaksi, papayagan kitang mabuhay ni Ramon. Bawa ako? Kayo nga nasa panganib. Nagsasalita pa kayo ng tapang. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang tunay na lakas ni Benedicto. Huling tanong ko na lang. Cooperate ka ba kay Miss Villanueva? Malakas ka nga. Pero may takot ka sa katotohanan. Ramon! May baril siya! Hindi mo siya kaya talunin! Baril? Ano yun? Malakas ba? Mayabang! Ipapakita ko sa iyo ngayon ang bala o ang lakas. Alino ang mas mabilis? Huling tanong ko na lang. Sino sasamahan mo? Isipin mong mabuti kung sino ang kaalyado mo. Hindi ko akalain na matagal na akong lumaban. Pero ngayon, ay natalo ako ng isang batang tulad mo. Kinukuha ko ang pera. Tinutuluhan ko. Gustong paikutin ako? Hindi mangyayari. Ramon, ingat! Uy, parang hindi ko na kaya. Ramon! Ramon, huwag kang magbiro! Paano ako kung mamatay ka, Ramon? Huwag mo na akong hampasin. Ang sugat ko ay hindi pa gumadaling. Baka masira ang aking tadyang. Nagpapanggap ka lang. Ang kulit mo. Aray! Okay ka lang? Napahamak ba kita? Okay lang. Masarap pa kung marami kang gawin. Walang ginawa kundi magbiro. Ang card na to ay para lang sa mga executives ng Villanueva Holdings. Si Miguel ang nasa likod ni Roberto. Miguel? Ang kapatid mo? Bakit hindi na lang natin siya puntahan? Hindi. Ang kapatid ko ay mapaglinlang. Ni hindi ko siya lubos na kilala. Pinadala niya si Benedicto para patayin ako. Mayroon pa siyang plano. Hindi tayo pwedeng puntahan siya. Nandito ako. Takot ka pa ba? Boss Villanueva, sa huling party, ang dalawang walang hiya ay nakatakas. Si Master Benedicto ang gagawa. Para kay Marian lang, madali lang niyang gawin. Kapag nakuha na ang testamento, ang Villanueva Holdings ay magiging iyo na. Sino? Parang wala na kayong pag-asa. Ramon, bakit ka nandito? Nasaan si Master? Master Benedicto? Yung matanda. 2 suntok lang. Nasa saig na at walang malay. Ang dali niyang talunin. Sino ka ba? Walang kwenta! Nasaan si Miss Villanueva? Bakit hindi ka kasama niya? Baka may nangyari sa kanya. Ha? Kaya pala ikaw lang ang pumasok para manggulo. Wala kang pakialam sa akin. Ikaw! Hindi ako patay. Nagulat ka, di ba, kuya? Roberto, ito ba ang sinasabi mong
walang kapararakan. Accident! Totoo, accident lang! Si Benedicto! Mayabang siya kaya natalo! Bigyan niyo po ako ng huling pagkakataon. Ako na po ang mag-utos na tanggalin sila. Tatawagan mo ang mga tauhan mo? Ang mga tauhan mo ay naaresto na ni Tita Lita at Kuya Ben at tinala sa presinto. Siguro ngayon ay nagkakape sa pulis. Walang oras para sa'yo. Ikaw! Walang kwenta kayo! Umalis! Marian, since you're here, have a seat. Rasuleh, it's been a while since we talked. Ramon, sinabi mo sa akin na protektahan mo ako. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tsaka, hindi pa ako nakakuha ng spirit gem. Tita Cora, magsilbi ng tsa. Marian, hindi kita pinupuntirya. Ikaw lang kasing babae na namamahala sa malaking kumpanyang ito. Bilang iyong kapatid, tutulong ako sa mga gawain. May masama ba ron? Sure. Okay. Pwede kang maging security guard sa ilalim ko. O hindi. Para kang maglinis ka na lang. Di kailangan ng lakas. May aral ka? Laban tayo. Ramon, Tita Cora is a grandmaster level martial artist. She's way than Benedicto. Ang basic mong suntukan, hindi ka talaga makalaban. Sabi ko nga, sumuko ka na lang. Huwag nang lumaban. Ganito lang? Mas matibay pa yung wooden dummy ni Master. At least 3 palo kinaya. Hindi mo alam na patay ka na. Tita Cora, tapusin mo na siya! Sapat na. Marian, hindi kailangan ganyan. Wala na si tatay. Walang leader. Gusto ko lang tulungan ka. Hindi ko gusto ikaw lang ang nahihirapan. Tulungan ako? Kaagad mong pinagsama si Roberto at naglagay ng mata sa kumpanya. Pinalitan mo pa ang lahat ng mga hepe ng departamente. Pinadala mo pa si Benedicto para patayin ako. Tulungan ba yan? Miguel, walang hiya ka. Marian, hindi ganyan ang dapat mong sabihin. Si tatay ay nalilito na, kaya ipinamana sa isang babae. Ako rin anak ni tatay. May karapatan din ako. Ginagawa ko lang, bawiin ang dapat sa akin. Saka pa, ang taga-protekta mo lang ay batang ito. Protektahan ka ngayon. Pero habang buhay, kung hindi ka niya maprotektahan at maagaw ang kumpanya, ang buhay ni tatay ay masasayang. Stranger? Si Ramon ang pinili kong asawa. Hindi siya estranjero. Kung may estranjero, ay ikaw na anak sa labas. Miguel, nung wala kang pamilya, nilabanan ng nanay kong chismis para ilagay ka sa Villanueva. Pinakain ka, binigyan ng buhay na katulad ko. Dapat kang masaya na. Ngayon, hindi lang ninanais ang yaman, gustong saktan ako. Pinagkatiwalaan ka ng nanay ko. Miguel, huling babala ko na to. Huwag mong balakin ang Villanueva Holdings. Huwag mo na akong saktan. Hindi ako basta-basta. Kung may masamang balak ka pa, hinding-hindi kita titigilan. Ramon, tayo na. Ano ibig mong sabihin? Tita Cora, hayaan silang umalis. Mr. Villanueva, hayaan mo na silang umalis. Ipapamigay mo ba ang Villanueva kay Marian? Kung hindi ka nagkulang, hindi siya nandito. Paano niya nalaman na ako ay anak sa labas? May mukha ka pang sabihin na pinakawalan ko sila? Mr. Villanueva, pasensya na po, pasensya na po. Bigyan niyo po ako ng huling pagkakataon. Ipapangako ko, gagawin ko ng maayos. Papapatayin ko silang dalawa.
Ipapangako ko, ang iyong pagkatao, hinding-hindi ko sasabihin. Naglilingkod po ako sa inyo, Mr. Villanueva. Ngunit may nakakaalam ng sekreto ko. Hindi ako makatulog. Hello, tatay. Miss Villanueva, parang hindi ito ang daan sa bahay mo. Saan tayo pupunta? Pupuntahan natin si Miguel para babala at panghamon. Siya ay mapaglinlang. Hindi titigil dito para ligtas. Magstay muna tayo sa Old Villa. Old Villa? Ang Old Villa ay biniling ng tatay ko para sa akin ng lihim. Hindi alam ni Miguel, kaya mas ligtas. Wow! Ang sosyal naman ito. Kailan ko mabibigyan ng ganitong bahay si Master? Huwag mag-alala, ituturo ko sa iyo negosyo. Pag natutunan mo, hindi lang isa. Sa bahay man, walang problema. Halika, pasok muna tayo. May problema ba? Wala naman. Hindi pa ako kumain. Medyo gutom lang ako. Kumain muna tayo. Wow, ang daming pagkain. Miss Villanueva, may pera ka ba? Last time, 100 lang dala ko. Di pa sapat sa manok. Pinagbuntungan ng babae. Pinagbuntungan ng babae? Ha? Yung araw na sumakay ako. Di sapat ang 100 kasi yung lugar hindi para kumain. Gutom ka nga, di ba? Kain na. Bayad na lahat to. Sige. Wala akong hiya na. Ramon, kanina sa bahay ni Miguel, sinabi kong ikaw ang pinili kong asawa. Ikaw, wala kang nararamdaman? Ah. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ito po ang inyong bill. Ingat po. Enjoy your meal. Just call me if you need anything. Kain na, malalamig na ang pagkain. Hindi na. Busog na busog ako. Kailangan kong maglakad para mag-digest. Baka hindi ako makatulog. Huwag masyadong malayo. Umuwi ka agad. Huwag kang mag-alala. Pumasok ka muna. Lilibot lang ako. Busog na mag-stretch naman. Umuwi na sila. Maghintay pa. At saka tayo umatake. Boss, nandito na siya. Sino siya? Yung dalawa? Paano ninyo kami nakita? Marami kayong nagsisipag-tipon dito. Ang lakas ng tibok ng puso ninyo. Mahirap hindi mapansin kayo. Mas mabuti, since kayo na mismo ang dumating, hindi na namin tayo kailangang hanapin. Hapatit! Opo! Atake! Sino naguto sa inyo? Miguel Villanueva.
Patayin mo na sila, huwag mo na akong suntukin. Tulong! Salamat sa paghatid. Huwag kang mag-alala. May tao na akong inutusan. Buong umaga, ang headline ng dyaryo ay ang balita na sila ay namatay sa Old Villa. Maayos ba ang mga tauhan? Di mo pa ba ako mapagkakatiwalaan? Okay, matapos ang lahat sa Villanueva Holdings, 20% na shares ibibigay ko sa iyo. Magandang pakikipag-ugnayan. Abangan mo ang magandang balita. Ano to? Maasim at maanghang. Di pa hiyang sa alak ni Master. Namon! Paano ka nakapasok? Paano ka pumasok? Nasaan ang mga tauhan ko? Wala lang kang pinto nung tumawag ka. Pumasok lang ako. Yung mga tauhan mo, parang yung sa bamboo forest, natutulog sa lupa. Hindi sila gigising. Okay? Hindi pa kita hinahanap, husa ka pang lumapit. Ngayon, patayin na kita dito para hindi ka makagulo. Bakit kayo mahilig sa itim na bagay? Ano nakakatuwa dito? Nakakatuwa? Walang awa ang baril! Since you love playing, I'll play too. Ikaw, wala kang utak. Huwag mong laruin yan. Pwedeng mamatay. Mas malakas to sa tirador ko dati. Huwag kang gumalaw. Sinabi mo mismo, walang pinipili ito. Ramon, sa tingin mo ba, bilang pinuno ng Shadow Syndicate, yan lang ang kaya ko? Sa sandaling, buksan ang binding circle. Maliban kung ako mismo ang magbukas, hindi ka makakatakas dito habang buhay! Kayo dalawa! Mamamatay dito ngayon. Bodyguard ka pa? Walang makakatulong! Familiar ang formation na to? Oo. Yung bulok na formation ng Japan, mapangit. Mas maganda pa yung beast trap ni Master sa bundok. Ikaw! Tumahimik ka! Ang formation na to, galing sa Japan para pigilan ang mga may inner energy sa sandaling buksan. Maliban, kung ako ang magbukas, walang makakatakas mula dito. Hindi mo pa nararamdaman sa sandaling matapos, ang inner energy mo ay unti-unting mawawala. At saka, hindi ka na magiging katulad ng normal. Sa oras na yon, Madaling patayin kagaya ng langgam. Ang formation, mukhang malakas. Ngunit, di ba ito, ginaya lang sa Maharlika? Di mo pa maitago ang Zenyen. May mukha ka pang ipagmayabang? Ikaw! Anong ginawa mo? Impossible! Ang formation, kahit yung mga ninja, di kayang buksan. Paano mo nagawa? Paano nangyari?
Hindi niyo natapos aralin ang pinakapangunahing Jianyan. Parang nagsulat ka ng suntukin mo ako. Anong pinataiba? Kung di ko mabuksan, mas bobo ako sa'yo. Sabi mo, ngayon, kayang ko pa protektahan? Huwag! Huwag mo akong patayin! May utos lang ako! Kayong dalawa ni Miss Marian, pinapangako ko, hindi na gagawin ang ganitong bagay. Palayain mo ako na ipadala mo ang tauhan sa Old Villa para patayin si Marian. Bakit hindi mo naisip na palayain siya na makipagsabuatan para gawin ang kumpanya at tumatay ng marami? Bakit hindi mo naisip na mangyayari ito? Mr. Cruz, palayain mo ako. Ang Shadow Syndicate ay iyong utusan. Ako, si Kenji, ay iyong utusan. Sayang, hindi ko kailangan ng asong hapon. Antok na ako. Uuwi na. Ramon Cruz. Siguro siya ang may gawa nito. Delicado, boss. Sumunod sa akin! Boss! Boss, gumising ka! Kuya? Anong nangyari? Ang Shadow Syndicate ay pinagsama-sama. Siguro si Ramon ang may gawa. Agad mo ipatawag ang lahat ng gumising! Ang lahat ng gumising! Magkikanti kay Ramon. Patutunayan natin na may bayad ang kanyang ginawa. Opo. Bakit ka natulog dito? Saan ka galing? Bakit mayam ka lang? Busog na busog ako. Nung naglakad-lakad ako, biglang sumigla ako. Kaya naghanap ako ng lugar para mag-ensayo. Worried about me? Walang ganun. Worried lang ako sa kumpanya. Miss Villanueva, may problema! Pinapalibutan ng Shadow Syndicate ang kumpanya. Wait, pupunta ako. Mag-ingat tayo. Huwag makipag-away. Ramon, sumama ka. May problema sa opisina. Ramon, lumabas ka! Lumabas ka! Ramon! Kayo ba ng Shadow Syndicate? Anong ibig sabihin nito? Ramon! Sa wakas, nandito ka! Wala kang matatakbuhan na yon. Jun Santos, ano gusto mo? Villanueva Holdings sa Shadow Syndicate? Walang problema dati, di ba? Miss Villanueva, hindi kang target namin. Siya ang gusto namin. Kahapon, sinaktan niya ang marami sa amin. Pinahamak pa niya si Kenji Sato. Ang utang na ito, mabayaran niya na yon! Ramon. Ikaw, pinahamak mo ang kanilang leader? Pwede na rin. Pinatutuyo niya ang lumang bahay at sinubukang saktan ka. Hindi ko pwedeng hayaan lang. Ramon, alam mo ba ang gulo na ginawa mo? Malalim ang koneksyon ng Shadow Syndicate. Si Kenji Sato ay konektado sa mga malalaking tao. Pinahamak mo siya. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila maparusahan. May backer man sila. Kumangtang ka sa'yo, hindi ako magpapakita ng awa. Lalo na ikaw. Huwag kang mapadalos-dalos!
June, baka may maling pagkakaintindi. Si Ramon kasi, mainitin ng ulo. Kung may nasagasaan sa Shadow Syndicate, ako na ang humingi ng tawad. Kung gusto niyo ng kompensasyon, basta nasa makatuwiran, sasagutin ng Villanueva Holdings. Basta, huwag niyo naguluhin ang kumpanya para makapagpatakbo kami ng maayos. Humingi ng tawad? Kompensasyon? Bakit? Sila ang may kasalanan. Kahapon, nakita ko sila. Naglilibot-libo sa lumang bahay. Kitang-kita ang masamang balak. Lumapit lang ako. Biglaan na lang nila ako sinaktan. Kaya ako sila pinagsabihan. Ikaw din. Ikaw ang nagdala sa akin. Kung ganoon, nagdiskrasya ko ang amo niyo. Ikaw ang pinakamalaking kaaway. Ramon, tumahimik ka! Ramon, inamin mo rin! Ikaw ang sumugat sa aming kasamahan at pinahamak ang amo namin. Mga kapatid, narinig niyo ba? Narinig! Handa na kayo! Ipapabayad natin si Ramon na yon. Handa! Tanggapin niyo po kami, Mr. Cruz. Tanggapin niyo po kami, Mr. Cruz! KO. Ano nagdadasal kayo? Dapat ba kayong maghigante? Ramon, ayos lang ba? Baka may lihim silang balak. Mr. Chris, silo, sa'yo ba? Walang lihim kaming balak. Seryoso po kami natanggapin kayong aming bagong pinuno. Bagong pinuno? Bakit? Ako? Hindi ba ang pinuno si Kenji Sato? Binugbog ko siya. Dapat ay galit siya sa akin, di ba? Mr. Cruz, di niyo alam, si Kenji Sato, siya ay Hapon. Matagal na niya ako nanalo pinulo ng syndicate. Pinagagamit na kami bilang kagamitan. Pinipilit kami sa mga kalokohan. Pinipilit niya kaming apihin ng mga maharlika. Sawa na kami sa kanya. Ngunit, sobrang galing niya, hindi namin siya mapalaban. Kahapon, madaling niya siyang natalo sa kanyang hapon at binugbog siya para kaming nagkaroon ng katarungan. Alam namin na talagang magaling kayo. Sama-sama kayo. Mas mabuti kaysa sa mga hapon. Kaya napagkasunduan namin na tanggapin niyo kami. Susunod kami sa inyo. Ganun ba? Dapat sinabi mo, akala ko maghihimagsik kayo. Since you're all sincere, then I accept. All of you. Ramon, wala ka bang second thought? Sinong Shadow Syndicate? Maraming gulo. Huwag mag-alala, nandito ako. Tsaka, hindi ba kulang ang security mo? Gawin natin silang security team. Ikaw na magayos. Shadow Syndicate bilang security? Gusto ba nila? Okay! Security! Para kay Boss Ramon at Miss Villanueva! Bakit tayo lang? Tanggap na tayo ni Boss! Sunod na sa utos! Sige, sumunod kayo. Alis na! Ano nangyari sa kamay mo? Kailan ka nasugatan? Ganito kalaking bagay, dapat sinabi mo sa akin. Tayo dapat magharap. Boss Marian, may mga tsismis na sinasabi na ikaw ay anak labas ng Villanueva. Sinasabi rin, may kabit ka raw. Hindi karapat-dapat mamana ang Villanueva. Ang stock price natin, nagsisimula ng bumaba. Si Miguel ang may gawa nito. Hindi niya ako kayang talunin. Kaya gumamit siya ng
mababang paraan. Siya ang anak labas, pero siya pa ang nagsisinungaling. Hahablutin ko siya para ipaliwanag at humingi ng paumanhin. Ramon, huwag kang mapadalos-dalos. Natuklasan namin lang. Ang IP address ay tumuturo sa media company ng Mercado. Mercado Holdings? Kaya pala hindi tumitigil si Miguel. At nakapag-utos pa sa Shadow Syndicate laban sa akin. Si Antonio ang nasa likod niya. Sino si Antonio? Magaling ba siya? Hindi pa ako nakapagsabi. Ang Shadow Syndicate, ang lakas ng loob dati, dahil sila ay kasosyo ng Mercado. Si Kenji Sato, nakaupo dito, dahil si Antonio ang sumusuporta. Alam na nila ngayon na nagbaliktad ang Shadow Syndicate, kaya nilang ginugulo ang publiko, ibigay ang mana ng Villanueva. Isa lang si Antonio. Patayin ko lang siya, tapos... Huwag kang mapadalas-dalos. Hindi kayang, tulad ni Kenji. Dati ay nagtago siya sa bundok at tunay na may kapangyarihan. Mas malakas pa siya sa master. Hindi mo siya kaya tulunin. Hindi tayo pwedeng magbanggaan. Una nating protektahan ng Villanueva. Kukunin ko ngayon ang naiwan ng aking magulang na DNA test results at kontrata ni Ramon bilang bodyguard. Ikaw ay kumuha ng media at magpatawag ng press con. Sa pagkakataon ito, tatapusin ko ang pangarap ni Miguel na mana ang kumpanya. Sa tingin ko, alam ninyo na kung bakit ako, si Marian Villanueva, nagpatawag ng press conference na yon. Ang kumakalat na balita na ako ay anak sa labas at may kept boy ay walang katotohanan. Itong natira ng aking mga magulang na DNA test result ay patunay na ako ay legal na tagapagmana ng Villanueva. Si Ramon ay aking personal assistant. Itong pinirmahan namin na kontrata ng trabaho may petsang nakalagay. Ang balitang si Ramon ay kept boy ko ay walang katotohanan. Walang usok kung walang apoy. Ang mga kumakalat na balita ay may mas malalim na dahilan. Lininaw ko lang na hindi ako ilegitimo. Ngunit hindi ko sinabing ang balita na may ilegitimo sa Villanueva ay hindi totoo. Ang ibig ninyong sabihin, may nawawalang anak ang Villanueva? Ang ibig ninyong sabihin, si Javier? Huwag na magpanggap! Gusto mong agawin ng Villanueva? Umalis ka! Yun Santos protektahan, si Boss Marian Wag, siyang masaktan. Ako na bahala. Okay, come with me. Ramon, be careful! June, go after him! Stop him from doing something stupid! Okay, take Miss Villanueva away first. Miguel! Disturbing the press conference. Spreading lies. What won't you do? Boss, don't be rash. Miss Villanueva said, Miguel is backed by the Mercados. You can't take them on. Let's retreat first. Oh no. We're trapped. But boss! Ikaw nang bahala. Ako? Ano ibig sabihin? Hindi ka bang aking tauhan? Ikaw nang bahala. Sunod, ikaw na ang gamitin. Boss, anong ginagawa mo? Ilaglag mo ako! Ulo ko! Maiwan ko! Ilaglag mo ako, boss! Hindi ko akalain na matibay ka pala. Matibay man, hindi ko kinaya, boss. Next time na gamitin mo ako. Pwede bang sabihin mo muna para may paghahanda ako? Ramon, hindi ko akalain na may galing ka pala. Ngunit, napatumba mo lang ang mga alipores. Hindi ka pa rin makalaban sa akin.
Miguel, ginulo mo ang presscon. Nagkalat ng chismis. May iba ka pang lihim na palaan? Gamitin mo na ngayon. Huwag kang laging gumawa ng masama. Nakakasuka. Ganito mukha na naman. Pinakayo ko mukha mo niyan. Pinakayo ko mukha mo niyan. Grabe. Boss, ingat! Kayong dalawa? Humakbang ka pa? Patayin kita. Nakalimutan mo na, sinong sumipas sa'yo at ipinadikit sa pader? Pumasa ka! Ang galing mo, boss! Huwag kayong magyabang. La Dama, ikaw ang numero 1 sa international hit list! Boss, siya ang top assassin. Mahusay sa disguise at latigo. Maraming martial arts masters ang namatay sa kanya. May alam ka rin? Ramon, naipaglaban mo ang mga atake ko. Magaling ka rin. Ngunit na yon, patay ka na. Ramon, ikaw at ako walang relasyon. Sa una ay hindi ko balak patayin ka. Ngunit pinoprotektahan mo si Marian. Pinipigilan mo ang plano ko. Napaka-ignorante mo. Kaya, ang araw na ito, ang iyong kamatayan. Boss! Ang hina mo lang. Paano ka naging top assassin? Yung iba, walang kwenta? Hindi, imposible. Paano mo nagawa sa isang suntok? Ramon, ikaw, sino ka ba talaga? Ang manakit kay Marian, walang makakataka. Boss, ang galing mo! Ang galing mo! Isang suntok lang! Top assassin pa! Shadow Syndicate. Walang piniling tao! Ramon, huwag kang magyabang. Manalo ka man kay La Dama, wala kang makakalabas dito buhay. Ganito na naman. Ikaw, paano mo binuwag ang baril? Sa Shadow Syndicate, pinag-aralan ko na to. Parang wala kakaiba. Wow! Ang galing mo, boss! Kaya mo babugin baril! Anong gagawin niya ngayon? Ramon, kung may gawa ka sa akin. Sabi ko ayoko ng mukha mo yan. Uulit pa? Gagawin mo? Siyempre, pagsilipat ang bibig mo. Bitawan mo ako! Ngayon ka lang magmakaawa? Nung ikinakalat mo ang sismis, bakit hindi ka tumahimik? Hindi lang sinabing anak sa labas si Marian. Sinabing gigolo pa ako. Ha? Oh, right. June, ano ibig sabihin ng gigolo? Dati, ang assistant ni Marian, sinabihan din ako ng ganyan. Boss, ang gigolo. Puri po yan. Ang ibig sabihin, gwapo at maputi. Mabuting salita po yan. Toto? Okay, kalimutan na lang. Di ko na ipagpipilitan. Ngunit, ang pagbabalat kayo kay Mariang na anak sa labas, hindi ko papatawarin. Palakol siya. Paalalahanan siya. Paalalahanan siya. Huwag magsalita ng walang basihan. Boss, hindi po ba ito maganda? Kung malaman ng Mercado family, may silbi kayong laban. Pero ako, baka hindi ko kayanin. Uy, ikaw na to. May ako naman, takot ka pa? Nang tuluman nila si Kenji, saktan kayo, nakalimutan mo, hindi mo gusto magigante? June Santos, he's a wimp. Nang sumunod kay Kenji, parang aso lang niya. Ikaw lang tanga na itinuturing mong alipin. Hindi ka nahihiya? Ikaw. Ulitin mo! Sinong duwag? Yikes! Galit na ang duwag. June Santos,
May lakas ka talagang suntukin ako. Hindi ka ba natatakot sa merkado? Miguel! Ikaw ang nagumpisa! Ang pangit ng bibig mo! Mas mabuting tanggalin na! Putangina! Putangina ang merkado! Hayaan mo silang dumating! Noong una, sumama ka sa hapon. Pinagsamantalahan kami. Ginamit mo ang mga kasamahan. Ngayon, gagamitin mo pa ang merkado. Ha? Ngayon, hindi lang kita sasaktan. Gusto kong maalala mo, Boss Ramon at Boss Villanueva, hindi basta-basta mong babastusin. Ipapahiya kita! Hindi kita titigilan. Ganito dapat. Ganito ang aking tauhan. Boss! Tito Ben! Ramon Cruz, minamalit kita. May lakas kang saktan si Miguel, ay kalaban ni Mr. Mercado. Ngayon, hindi kayo basta-basta makakaalis. Sino ka naman? Boss, siya yung tauhan ni Antonio. Lagi siya nadulupasay. Tulong-tulong sa merkado, sa mga iligan na gawain, malupit siya. Saka, hindi namin alam kung gaano siya kalakas. Mag-ingat ka, ha? So what kung tauhan ni Antonio? Gusto mong lumampas? Ipakita ang lakas mo. Walang respeto. Magpakamatay ka. Hindi. Malalim ang lakas niya. Kung magpatuloy, pakatalo ako. Aris. Miguel, nakalat ka ng chismis. Mag-post ka ng paliwanag ngayon mismo. Kung hindi, walang makakalabas. Tito Ben, ano to? Patulan mo na. Hindi, basta-basta to. Kung lalaban, baka talo ko. Maghanap ng paraan hintayin si Mr. Mercado. So? Naisip mo na? Isang paliwanag lang naman, Miss Villanueva. Tito Ben! Tama na. Okay. Umalis na kayo. Uy, boss! Ang galing mo! Natakot siyang tumakbo. Marunong din siyang magdesisyon. Oo nga. Tulong mong i-check kung nag-post pa talaga siya ng paliwanag. Hindi mo pala naintindihan. Mr. Mercado, Miguel is here. Mr. Mercado, I'm sorry. I shouldn't have impulsively ruined Marian's launch. Please, give me another chance. This time, I'll definitely take over Villanueva Holdings. Chance? Haven't I given you enough chances? Kung hindi ka nagpadalos-talos at nagulo ang launch, ang mga reporter ko ay ipinahayag na si Marian ay isang anak sa labas. Hindi na siya makakabangon. Kung hindi ko ginamit ang iyong pagkatao para kontrolin ito, sa tingin mo, nandito ka pa sa lugar na to. Mr. Mercado, totoo akong nagkamali. Pakibigyan po ako ng huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, susunod ako sa lahat ng utos nyo. Hindi na po ako magkakamali, Mr. Mercado. Shut up! Mula ngayon, ang usapin ni Marian at Ramon ako na ang bahala. Manatili ka sa krus. Huwag ka magdagdag ng gulo. Boss, ang galing mo yun. Turuan mo ako minsan. Ramon, nandito ka na. Ramon, nandito ka na. Kumusta ka? Wala kang sugat? Wala kang sugat? Wala akong problema. Ikaw naman, bakit ka natulog dito? Bakit hindi ka umuwi? Ikaw din nandito? Hindi ka umuwi? Wala kang sugat at tinatago?
Sugat na tinatago? Dito mo gagamot? Okay na, Miss Villanueva. Wala talaga siyang problema. Mas iniisip mo siya kaysa sa akin. Kanina, pinagbato ako ni boss. Masakit pa rin likod ko. Bukas ipapatawag ko, bigyan kayo ng dagdag sahod. Miss Villanueva, totoo po ba? Totoo. Plus 1,000. Yes, Miss Hopeful. Inuwi pa kita kanina. Bakit hindi mo sabihin, Ramon Cruz, one way? Kung hindi ka tumakbo, hindi ako sumunod. Hindi ako sumunod. Wala akong panganib. At hindi ako ginawang sandata. Okay na, wag na kayong mag-asaran. Masaya ako. Nandito ka. Hello? Hello? Miss Marian, kumusta? Antonio Mercado? Antonio Mercado, bakit ka tumawag? Miss Marian, huwag kabahan. Gusto ko lang magkwentuhan. Magkwentuhan? Sa atin dalawa, wala naman kaming kwentuhan. Si Don Villanueva, matagal na naming kaibigan. Ano ibig mong sabihin? Marian, gusto mo bang malaman kung paano namatay tatay mo? Hello! Stop your nonsense. You think I don't know you're luring Miss Villanueva to attack her? Huwag mong gawin to. Huwag mong balakin si Marian. Kung hindi, hindi kita titigilan. Magaling ka, Ramon. Ipaparamdam ko sa'yo ang kahihinatnan ng pagsalukat sa akin. Oh. Kung totoo na, alam niya ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Miss Villanueva, Marian, sinadya niyang tawagan ka para guluhin ka. Ang sinabi niya, hindi rin naman siguradong totoo. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pang dahilan ng pagkamatay ng tatay mo, tutulungan kitang malaman ng katotohanan. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Ramon? Salamat sa pagprotekta sa akin. To, para sa'yo. Boss Marian, masyado kang kinikilingan. Kanina sa presscon, nasa tabi ko rin kayo nagbabantay. Tignan mo. Uy, ikaw ba may pakialam? Magbantay ka na lang. Hindi naman. Boss, madaling araw na. Marami akong ginawa. Wala pa akong kinain. Uy. Sabi ng kaibigan ko, malapit na maubos ang pagkain. Malapit na maubos ang pagkain. Kung hindi tayo mabadali, wala na talaga. Huwag kang mag-alala. Pinag-iwanan na ni Tita Mercy ang pagkain natin. Pinag-iwanan na ni Tita Mercy ang pagkain natin. May kakainin tayo? Let's go. Oh, tara na. Wow. Maraming pagkain! Uy, bakit, boss? May lason sa lugar. Hindi naman siguro. Kainan to, ah. Paano magkakaroon ng lason sa lugaw? May lason talaga sa lugaw! Hindi ikaw ang gumawa nito, di ba? Tita Mercy, ikaw ang naghanda ng pagkain. Ano ba talaga ang nangyari? Boss Marian, ayoko talaga to. Wala akong magawa. Kayong dalawa! Tita Mercy, ilang taon ka na sa kumpanya. Maayos naman kita tratuhin, di ba? Bakit manilason ng lugaw? Boss Marian, patawad po. Wala akong tapang. Ang asawa ko ay nagsasugal. Utang siya ng milyon-milyon. Sabi nila, kung hindi babayad, patayin daw siya. Kinausap ako kahapon. Sabi, basta lagyan lang ng konti dito. Babayaran nila lahat ng utang ko. Nalito lang ako. Kaya nagawa ko to. Sino ang utos nito? Si. Mag-ingat! Mayan. Mabilis kumalat ang lason. Kailangan pigilan. Jun, bilisan ang seguridad. Protektahan ang kumpanya. Ako na ang bahala kay Marian. Opo.
Marian, walang mangyari. Nandito ako. Marian, hindi. Binibigyan ko siya ng lakas. Hindi niya kayang tanggapin. Kailangan niyang pigilan ito. Mabilis kumakalat ang lason. Kailangan mong pigilan ito. Sumunod ka sa akin. Okay? Halika. Ramon, hindi. Marian, focus. Try again, okay? Ramon, wala nang silbi. Parang hindi ko na mapipigilan ng lason. Marian. Wala bang ibang paraan? Tama, dual cultivation. Dati, nagbigay ako ng lakas sa pamamagitan ng dual cultivation. Baka ngayon, Pwede ko ring ilipat ang lason. sa aking katawan gamit ito. Tapos pigilan ko. Marian, pasensya na. Gagawin mo. Marian, mayon lang ang dual cultivation ang makaligtas sa iyo. Alam ko ayaw mo. Walang ibang paraan. Nilipat niya ang lason sa sarili niyang katawan. Para lang iligtas ako, handa niyang isugal ang buhay. Gising ka na. Kumusta ka? May masakit ka pa ba? Okay na ako. Kayong dalawa, lahat ng lason ay nasa katawan niyo na. Walang epekto sa inyo. Walang epekto sa akin. Di mo naramdaman na may iba sa katawan mo? Iba? Wala na akong lakas. Dahil nilipat ko ang lason, di ko rin inakala na bumalik ang lakas ko. Ngayon, napakalakas ko na. Bakit siya nakakapagsalita ng ganyan nang walang hiya? Okay naman. Sa kasamaang palad, may nangyari kay Tita Mercy. May nakas ng loob siyang lasonan at patain ng tao. Ang mga bagay na ito, maliban kay Antonio, walang ibang makakagawa nito. Bakit niya ako pinupuntirya? Parang kailangan muna malaman ng dahilan para malaman ang tunay na layunin ni Antonio. Ramon, samahan mo ako bukas. Si Marian, umupo ka. Tito Ramon, walang paligoy-ligoy. Sa iyo meron din siguro kasing susi nito. Marian, talagang kasing talino mong iyong ama. Dati, balak ko, hintayin kang. Opisyal na pamunuan ang Villanueva Holdings. Bago sabihin ng lahat, hindi ko akalain na ikaw ang makakahuli sa akin. Ang dalawang susi ay espesyal na ginawa ng iyong ama. Kailangan gamitin para mabuksan. Ang itinago niya sa silid-aklatan ng espesyal na vault. Espesyal na vault? Ama, hindi man lang sinabi sa akin ito. Mahusay ng plano ng ama. Alam niyang komplikado ang loob ng Villanueva Holdings. Takot niyang makamaka ka. Takot niyang mapahamak yung ama sa loob at hindi maprotektahan ang Villanueva Holdings. Kaya may naimang paraan. Ang vault na yun, kapag gayahin ito, ang laman ng vault magkasabay masisira. Walang kukuha. Kaya pala si Antonio, nakafocus lang sa testamento at sa akin, ayaw galawin ang Villanueva Holdings. Takot pala siya mawala lahat. Paano niya nalaman ang lahat? Malakas ang impluwensya ni Antonio. Hindi mahirap para sa kanya malaman. Malakas siya? Kung magtangkang manloko ulit, papatayin ko ang kanyang kamay at pupulbusin ang kanyang mata para hindi na siya makakilos. Ramon, sapat na! Nandito pa si Tito Ramon. Sanay na. Pasensya na. Walang problema. Sis father, already thought of this. Maybe he left in a vault, clues about his death. Tito Ramon, gusto ko na puntahan ang Oak Villa para buksan ang vault. Ngunit, sabi ng iyong ama, hintayin mong manahin bago buksan ang vault. Tito Ramon, si Antonio ay lalong lumalakas. Kahit pagkalason na pagpatay, kayang gawin.
Anong gagawin niya pa? Sino makakapagsabi? Ngayon, hindi na pwedeng maghintay. Punta na natin ang Old Villa. Wait a sec. Tito Ramon, what's wrong? Mr. Cruz, sorry. Alaman ng vault na ito, privado ng Villanueva. Dati, si Don Villanueva, nagutos na ako at ang pamilya lang ang pwedeng pumasok. Kaya, pakingintay na po dito. Ako na ang samahan si Marian. Walang problema. Pumasok na kayo. Ako nang bantay dito. Walang makakagambala sa inyo. Ilagay ang 2 susi sa butas ng sabay. Sa magkabilang direksyon, ikot 3 beses. Mabubukas na ito. Bakit hindi mabuksan? Bakit may pangalan ko sa libro na to? Ano ito? Hindi ko alam. May sulat dito, baka ipaliwanag ni Don Villanueva. Mahal kong Marian, nung mabasa mo ang sulat na to, ibig sabihin, wala na ako sa tabi mo. Alam kong matapang ka. Sa negosyo, hindi sapat ang tapang. Matutong protektahan ang sarili. Nadlagda na ako ng testamento na ipamana lahat sa iyo para may karapatan kang magmana ng Villanueva Holdings. Itay. Miguel! Walang respeto ka! Alam mo ba, ang mga ito ay pinagbabawal na gamot? Bakit ka nakipagsabwatan sa merkado at itinago sa atin ang paggawa ng mga ito? Kumikita naman, di ba? Ang mga dividends ng kumpanya natanggap mo rin, di ba? Huwag ka na magpakamartir. Ikaw! Anak ka raw! Nalaman ko si Miguel nakipagsabwatan sa merkado gamit ang at nagpagawa ng gamot na mapanganib. Gusto kong pagsabihan si Miguel pero hindi ko inakala na ang paghahabol nila ay ganito kabilis. Tatay, saan ka ba tatakbo? Gusto mo pa hingin tulong sa kaibigan mo? Wala na yon, malamang patay na. Miguel? Magawa mo ba? Ako tatay mo! Ikaw din! Gumagawa ng mapanganib na gamot! Kumatay ng tao! Walang takot sa karma! Karma? Sa paningin ko, pera at kapangyarihan lang ang totoo. Don Villanueva, biligyan kita ng pagkakataon na makipagtulungan at kumita ng malaki. Ngunit hindi mo tinanggap at naghanap ng ebidensya. Wala kang pakialam, kaya mamatay ka. Sa gitna ng araw, pumatay ng tao? Walang takot kayo. Sino kayo? Mula saan kayo lumabas? Oh no. Just got out. Can't force my energy like this. Tito Villanueva, tagbo ka sa bundok. Ako na bahala dito. Ngunit ikaw? Huwag mo akong intindihin. Gusto niyong tumakbo? Batang ito, akala ko malakas ka. Palibasa'y walang laban. Ako na magtuturo sa'yo. Kung gusto mong lumaban, kailangan may lakas ka. Gusto mong lumaban? Mr. Mercado. Batang ito, kung gusto mong maglaro, pwede akong makipaglaro. Sino ko ba? Walang iya kang kausapin si Mr. Mercado. Ikaw? Huwag kang gumalaw. Nataman ako ng palo niya. May internal injury ako. Kung lalaban ako ngayon, baka talo ako. Umalis muna tayo. Salamat sa matalik na kaibigan na nagligtas sa akin. Sumulat ako ng liham para ipaalam sa iyo ang lahat. Kung sakaling makita mo ang liham na ito, ang aking kaibigan ay nagpadala ng kanyang alagad sa pamamagitan ng paghahanap ng spirit gem para protektahan ka. Magagawa ko na humingi ng pahinga
Palaging nagmamahal, Don Villanueva. Palabas ng bundok si Ramon ay kagustuhan ni tatay. Ang tatay ay pinatay ni na Miguel at Antonio. Miss Marian, ngayon mo lang nalaman, huli na ang lahat. Paano kayo nakapasok? Nasa labas na naman si Ramon. Tito Ramon, kanina, pinilit mong bantayan si Ramon sa labas. Hindi para protektahan ang privacy ng Villanueva, di ba? Marian, huwag kang magalit. Mabait sa akin ang tatay mo. Pero patay na siya. Ang Nueva Laguna ngayon ay panahon ni Mr. Mercado. Kailangan kong sumunod sa kanya para mabuhay ng maayos. Ang bait ng tatay ko sa'yo. Pinagkatiwala mo sa'yo ang kanyang libing. Kaya mo sasabihin, sumuko ka kay Antonio. Marian, ang tanging hindi magtataksil ay ang interes. Ikaw ay masyadong bata pa. Villanueva Holdings, akin na muna. Bakit ang tagal na hindi pa lumalabas? Marian! Nasaan ka? Marian? Oh no, something's wrong. Marian, di ba sabi mo magaling ka? Sumugal ka nga ngayon. Miguel, huwag kang magyabang. Si Ramon ang magliligtas sa akin. Hindi ka niya titigilan. Ramon, nandito si Mr. Mercado. Walang magagawa siya. Magtiwala ka. Pagkatapos ka, sasagasaan ko siya para magkasama kayong mamatay. Ramon! Si Ramon ang magliligtas sa akin. Umalis! Alis! Huling tanong ko na, saan si Marian? Ramon, lati ka na. Patay na si Marian. Ngayon, di mo na makikita ang katawan niya. Shut up! Ramon! Marian! Ramon, makbang ka lang. Patayin ko siya. Ramon! Umalis ka! Huwag na akong intindihin! Papatayin ka nila! Shut up! Miguel, ako ang kanyang EA. Kung may problema, sa akin mo idaan. Ramon, anong pinagsasabi mo? Teritoryo ni Mr. Mercado. Ipagtatanggol mo pa siya. Subukan mo muna kung makapagprotekta ka sa sarili mo. Ramon! Si Mr. Mercado ay isang master. Hindi match ni Ramon. Ngayon, magpapatay kayo dito. Di pa nawala lason. Di makapag full power. Di pwedeng labanan. Iligtas muna si Marian. Ramon! Umalis ka! Gusto lang nilang Villanueva Holdings! Wala kang kinalaman dito. Hindi pa tapos ang isang buwan. Hindi pa kita naprotektahan sa pagmana. Hindi ko pa nakuha ang spirit gem. Paano ako aalis? Ramon! Walang nakatakas sa kamay ni Antonio Mercado. Layon, magpapatay kayo. Ramon! Ah! Spirit Gem! Sa'yo talaga yan, Ramon. Baka makatulong ito sa'yo. Ano to? Ang hinahanap mo. Spirit Gem. Sa'yo sa'yo to. Spirit Gem. Bakit bigla naging ganito kalakas? Wala nang lason sa katawan ko. At ngayon, May malakas na lakas sa loob. Ang Spirit Gem, alagang malakas. Spirit Gem? Puro palabas lang yan. Ramon, ingat! Buong buhay mo naging sayo, nasa Gold Core pa rin. Ang bagal mo naman. Godrem ka na. Nung nasa bundok, nung mahina ka, dapat pinatay na kita. Sinisi ko ang puso, kaya buhay ka ngayon. Malapit ka ng mamatay, pero mayabang ka pa. Walang alam sa sarili.
Ramon, kanina akala ko mamamatay na tayo dito. Buti nandito ka. Itinuro ng master ko na dapat tuparin ang salita. Dahil nangako ako sa iyo na ipagpatuloy ang negosyo, tutuparin ko talaga yon. Habang nandito ako, hindi kita papahamak. So, walang makakahadlang na ipagpatuloy ko ang kumpanya. Tsaka, bukas na ang 1 buwan, patuloy ka pa rin na maging bodyguard ko? Hindi na. So, babalik ka sa bundok para hanapin si Master? Oo nga. Sa puso mo pala, mas mahalaga pa rin si Master at buhay sa bundok. Totoo naman. Wala namang natitira mong gawain. Pwede ka nang umalis ngayon. Papayagan kitang umalis. Pagbalik ko, hihingi ako kay master para pakasalan ka. Pakasalan? Pakasalan ako? Oo nga. Kaya pala nilaloko mo ako. Ang kulit mo. Kaya mo bang pakasalan ako? Depende sa iyong puso. Magkano ipapakasal mo sa akin? Nung nasa bundok, tulong ako sa pagputol, pagtanim. Binibigyan ako ni master ng baon. Oo nga. Tumutulong din ako. Magpagamot. Marami na akong naipon. Siguro may 1,000 na... Marami pala. Pala nag-iipon ka na para pakasalan ako. Hindi. Dahil nakilala kita, gusto kong mag-asawa. So, ibig mong sabihin ay gusto mo ako? Ooh. Oh. Oo. Sa bahay natin, ikaw magluluto. Ikaw maglalaba. Tsaka ang manicure ko, tingnan mo. Nagpahaba na, hindi na maganda. Oo nga. Gabi na yon. Gusto kong pumunta sa Russia.